Kung paanong ipinangako ng succubus queen kay Lin Moyo, sinimulan niyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng paglipol sa bawat demon worshipper na nakatago sa loob ng mundo ng tao. Agad niyang isinagawa ang kanyang plano, pinatay sila ng sunod-sunod. Ang hindi kilalang lalaki na nakita natin sa nakaraang kabanata na nakaupo sa isang silid at tumatawa habang may hawak na punyal ay biglang ibinaling ang punyal sa kanyang sarili at nagpakamatay. Ang parehong eksena ay nagsimulang magbukas sa lahat ng dako. Sunod-sunod, hindi mabilang na mga demon worshipper ang nagwakas ng kanilang sariling buhay, ang ilan ay nagpakamatay gamit ang kanilang mga sandata, habang ang iba ay tumalon mula sa mga gusali upang wakasan ang kanilang buhay. Samantala, sinimulan ni Meng na imbestigahan ang bawat isa sa mga insidenteng iyon. Matapos suriin ang mga ito, sinabi ni Meng, hindi tayo pinagsinungalingan ng succubus queen, ang mga tao sa listahang yun ay talagang mga traidor, at tunay nilang nararapat na mamatay. Pagkarinig nito, tinanong ni Lin si Meng, Guro, kahit na ipinakita niya ang kanyang katapatan, hindi ko pa rin magawang gumawa ng desisyong ito sa ngalan ng lahi ng tao. Sumagot si Meng, kung matutulungan niya tayong wakasan ang 1,000 taong labanan sa pagitan ng lahi ng tao at ng abis, ano namang masama kung iligtas natin ang kanyang buhay. Pagkatapos ay seryosong nagpatuloy si Meng, ngunit kahit ano paman, ang iyong sariling lakas ang pinakamahalaga. Moyo, tama siya, kailangan mong maging world lord. Pagkarinig nito, sinabi ni Lin Moyo, level 79 na ako, isang hakbang na lang ang layo ko mula sa pag-abot sa level 80, kapag naabot ko na ang level 80, dapat akong gumising ng mas marami pang bagong kasanayan. Sa sandaling iyon, lumakad si Bai, tinapak ang balikat ni Lin Moyo, at sinabi, humayo ka. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa iyo. Mula ngayon, kailangan mo nang umasa sa iyong sarili. Pagkarinig nito, sinabi niya na aalis na siya upang makuha ang kanyang susunod na upgrade. Sa sandaling matapos magsalita si Lin Moyo, nag-teleport siya palayo sa bakuran at dumating ng diretso sa Asher Dragon Sea sa lower realm ng Eternal Trial Grounds. Matapos dumating doon, tahimik na bulong ni Lin sa kanyang sarili, kung gusto kong mag-level up ng mabilis, ang lugar na ito ay nananatiling pinakamabilis. Walang sinayang na sandali, sumisid siya ng diretso sa dagat at sumugod ng mas malalim sa ilalim ng tubig ng buong bilis. Matapos lumangoy ng kaunti pa, natagpuan ni Lin Moyo ang kanyang unang target, isang higanteng peteng ang lumitaw sa harap niya. At matapos itong makita, ngumiti si Lin at sinabi, natagpuan ko na ang aking unang biktima. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinatay niya ang kanyang unang target at agad na nagtungo sa paghahanap ng kanyang susunod na biktima. Matapos maglakbay ng kaunti pa, nakita ni Lin Moyo ang isang higanteng alimango na nagtatago sa mga bato. Sa sandaling pumasok siya sa lugar, ang higanteng alimango ay biglang kumilos, ang pagkilos na yun ay agad na nakakuha ng atensyon ni Lin. Gayunpaman, sa sandaling makita ng higanteng alimango si Lin Moyo, naglunsad ito ng atake, mabilis na naiwasan ni Lin Moyo ang atake, na naging sanhi upang ang hampas ng alimango ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, pinatay niya ang higanteng alimango sa loob ng ilang minuto at nagpatuloy sa paggalaw ng mas malalim sa unahan. Habang sumasabak si Lin ng mas malayo sa dagat, nakatagpo siya ng isang higanteng pugita. Sa sandaling makita niya ang higanteng pugita, agad na inactivate ni Lin ang Soul Flame at pinatay ito. Pagkatapos nito, lumipat si Lin Moyo sa kanyang susunod na target at inalis ito gamit ang Corpse Explosion. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapatay na si Lin Moyo ng maraming bilang ng mga halimaw, natalo ang bawat target sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sandaling matapos niyang alisin ang napakaraming target, sa wakas ay nag-level up siya. Isang maningning na gintong liwanag ang bumaba kay Lin Moyo, at isang system notification ang lumitaw sa harap niya, na nagsasabing si Lin Moyo ay umabot na sa level 80. Ipinakita rin ng notification na ang kanyang klase ay umunlad, ang kanyang lakas, konstitusyon, at liksi ay umabot na lahat sa 368,950, habang ang kanyang espiritu ay tumaas sa 1,229,775. Gayunpaman, sa sandaling makumpleto ang kanyang level up, isang lilang enerhiya ang biglang nag-activate sa paligid ni Lin Moyo at lubos siyang pinalibutan, habang ang lilang kidlat ay lubos na bumabalot kay Lin Moyo. Siya ay agad na naalarma, tumingin sa paligid ng may takot, sinabi niya, hindi ito tama. Ang level up na ito ay iba sa mga nauna, walang sinayang na sandali, bumulusok siya paitaas sa tubig ng buong bilis at pumutok ng diretso mula sa dagat. Gayunpaman, ang lilang kidlat ay pumapalibot pa rin kay Lin Moyo. Sa sandaling lumitaw si Lin sa kalangitan,
Isang nakakatakot na lilang bolt ng kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama sa kanyang katawan. Habang nakikipaglaban sa kidlat, sumigaw si Lin, "Ito ay kidlat na nilagyan ng kapangyarihan ng mga batas. Bakit ang aking level up ay umaakit ng makalangit na kidlat?" Sa oras na yun, ang kidlat ay lubos ng nilamon si Lin Moyo. Si Lin ay nakaluhod na sa isang tuhod, at habang desperadong lumalaban sa kidlat, nagpanik niyang sinabi, "Ito ay masyadong kakaiba. Ano ang ginawa ko upang gawin itong kidlat na ay target ako?" Sa mismong sandaling yon, isa pang malakas na bolt ng kidlat ang tumama sa kanya. Habang si Lin Moyo ay sumisigaw sa sakit at nakikipaglaban upang tiisin ito, sumigaw siya, "Ito ba ang pagsubok na kailangan kong tiisin upang mag-level up?" Gayunpaman, ang mga bolt ng kidlat ay naging mas malakas kaysa dati. Bawat isang hampas ay hindi ka pani-pani walang nakakatakot. Pagkatapos ay isa pang bolt ang bumagsak ng diretso sa katawan ni Lin Moyo. Sa pagkakataong ito, ang kidlat ay tumagos ng diretso sa kanya, dumaan ng lubos sa kanyang katawan. Bolt pagkatapos ng bolt ay patuloy na tumatama kay Lin mula sa bawat direksyon. Bawat hampas ng kidlat ay napakalakas, at hindi nagtagal, ang walang tigil na pagbomba ay nagsimulang palm unit sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, ang patuloy na mga bolt ng kidlat ay ganap na binawasan ang kanyang katawan sa abo. Walang natira habang ang hindi mabilang na mga hampas ng kidlat ay ginawang alikabok ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, inactivate ni Lin Moyo ang complete rebirth. Sa sandaling gamitin niya ang kasanayan, ang kanyang katawan ay agad na nagsimulang gumaling. Sa loob ng ilang sandali, si Lin ay ganap na nag-regenerate at tahimik na bumulong. Yun ba ang parusa ng langit? Tapos na ba ito sa wakas? Kaagad pagkatapos, isang system notification ang lumitaw sa harap ni Lin Moyo, na nagsasabing nakakuha siya ng isang bagong kasanayan, Summon Skeletal Dragon. Nakasaad sa notification na ang Summon Skeletal Dragon level 80 ay kumukonsumo ng spirit power upang magpatawag ng isang Skeletal Dragon. Sa sandaling makuha niya ang bagong kasanayan, may kumpiyansang sinabi ni Lin, "Kahit ang parusa ng langit ay hindi makapipigil sa akin na maging mas malakas." Pagkatapos ay itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kamay, inactivate ang kanyang bagong kasanayan, at sinabi, "Nakabisado ko na ang isang bagong kasanayan. Tingnan natin kung ano ang tunay na anyo ng Skeletal Dragon na ito." Walang sinayang na sandali, sinimula ni Lin na magpatawag ng Skeletal Dragon. Sa sandaling ma-activate ang kanyang kasanayan, ang Skeletal Dragon ay lumitaw sa harap niya. Sa sandaling may patawag ang Skeletal Dragon, isa pang system notification ang lumitaw sa harap ni Lin Moyo, na nagsasabing ito ay ang level 80 Skeletal Dragon. Ang lakas, liksi, espiritu, at konstitusyon nito ay lahat ay 900,000, at nagtataglay ito ng isang kasanayan, Death Dragon Breath Level 1, na naglalabas ng Dragon Breath na nilagyan ng aura ng kamatayan, na nagdudulot ng corrosive damage sa target. Pagkatapos nito, umakyat si Lin Moyo sa likod ng Skeletal Dragon. Ang Skeletal Dragon ay agad na lumipad, nag-accelerate ng buong bilis, at sumugod. Habang pinapanood ang Skeletal Dragon na lumipad, ngumiti si Lin Moyo at sinabi, "Hindi masama, kung ito ay palakasin ng isang Lich General o rune skills, hindi ito magiging mahina." Pagkatapos ay naging bahagyang seryoso siya at tahimik na bumulong, "Mas mabuting tanungin ko si Antares tungkol sa parusa ng langit na ito." Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa teritoryo ni Antares, kung saan dumating na si Lin Moyo. Sa sandaling makita siya ni Antares, nagtanong siya, "Yan ba ay isang Skeletal Dragon? Nag-level up ka na naman ba?" Sa sandaling dumating si Lin, sumagot siya, "Oo, umabot na ako sa level 80, yan ang bagong summoning skill na aking nagising. Ngunit nararamdaman ko na ang aking level up ay hindi pa tapos, sa tingin ko, mas marami pang bagong kasanayan ang Magi gising sa akin." Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang karid. Sa sandaling ipinatawag ito ni Lin Moyo, isa pang system notification ang lumitaw sa harap niya, na nagsasabing ang Soul Summoning ay umunlad. Nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na Resurrection of the Dead, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng alinman sa isang bangkay o isang kaluluwa bilang medium upang pansamantalang buhayin ang target, gawin itong isa sa kanyang mga nasasakupan, habang pinapahusay din ang combat power nito. Ang tagal ng pagkabuhay ay tatagal ng 24 na oras. Sa sandaling makita ni Lin Moyo ang notification, tumingin siya kay Antares nang may pagkabigla at sinabi, "Antares, nagising lang ako ng isang kasanayan na tinatawag na Resurrection of the Dead."
Habang nagsasalita siya, naisip ni Lin sa kanyang sarili, ang soul summoning ay magagamit lamang sa mga bagong patay na halimaw na ang mga kaluluwa ay hindi pa ganap na naglaho. Ngunit ang resurrection of the dead ba ay nagpapahintulot sa akin na buhayin kahit ang mga bangkay na ang mga kaluluwa ay ganap ng nawasak. Pagkarinig nito, sumagot si Antares, Resurrection of the dead, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa isang kasanayan na tulad nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Lin Muyo, maaari akong gumamit ng alinman sa isang bangkay o isang kaluluwa bilang medium upang pansamantalang buhayin ang isang individual sa loob ng 24 na oras. Upang subukan ang bagong kasanayan ni Lin, agad na binuksan ni Antares ang isang portal at kumuha ng ilang buto mula sa loob nito. Tumingin kay Lin Muyo, sinabi ni Antares, mayroon akong isang bangkay dito, subukan mo ang iyong kasanayan dito. Tumingin sa tumpok ng mga buto. Agad na inactivate ni Lin Muyo ang Resurrection of the Dead at nagutos, bumangon ka. Sa sandaling inactivate niya ang kasanayan, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang lumitaw mula sa loob ng nakakalat na mga buto. At ang lahat ng mga buto ay lumutang sa hangin bago kumilos ng magkasama upang magsanib sa isang katawan.